Yo, what's up kakamay? Panibagong vlog na naman tayo ngayon. Medyo magtataka kayo kasi iba ang natin, background. So, naka-break time tayo. At nag-vlog na tayo saglit. Mabilisan lang ito kakamay habang wala pang customer. Lunch break naman. At meron tayong pag-uusapan. Siyempre, review and revenue update ang gagawin natin. Itong napili ko na 4 na content creators, halos na ito. Kumbaga, may problema. So, kumbaga personal man o sa kanilang YouTube channel. So, isa dito may yung medyo matagal na natenga or nagpahinga sa pag-vlog. 3 months yata bago siya nakabalik sa vlog. Pero yung pagbabalik niya may is medyo magandang naging impact sa kanyang channel. So, yun. At syempre, lahat ng details mapapanood niyo po sa harap ng screen natin para masundan niyo po yung sinasabi ko. At syempre, pure vlogs po ang pinagkuhanan ko ng details, tapos nag-create tayo ng RPM sa kada channel. So more on estimation tayo sa mga content creators na dinidiscuss natin, at yung actual list nandun po sa kanila mismo. So meron tayong slightly na info na accurate talaga, pero syempre much better na sa vlog na lang tayo mag-focus. So anyways mga may, 4 lang po ang natin i-discuss. So umpisa na po natin kay Kautoy TV. So sa mga hindi nakakalam, alam niyo naman po na alam niyo naman po. Sa mga hindi nakakalam, si Kautoy, di ba, umuwi muna sila sa umuwi muna siya sa Batangas sa kanila. At doon muna nag-focus sa vlogging. Ang gawa nga nabanggit ni Bajaber na parang na-feel niya may problema sa family. So kailangan niya muna may settle yun. At pag once na okay na, pwede naman yata siya bumalik, or pag may kailangan si Japper kay Kautoy, pwede siya anytime bumalik kasi si Kautoy nga nag-drive ngayon kay Japper. So anyways mga may, si Kautoy meron siyang 65.8k na subscribers count. Nakapag-vlog na po siya ng 8. So I think dito parang ang kinuha ko ng details mga may September, October. So yun. Yung views na nakuha niya doon is 82,000. Pag kinuha natin ang estimated revenue niya by the views sa dollars, it's around $164 mga kamay. Sa Philippine conversion naman, which ang palitan yata nasa 56 something. So pumapalo po siya ng 9,329.96 pesos. So not bad mga kamay, although nandun nagpo-focus si Kautoy sa kanila sa San Juan. Medyo maganda pa rin ang tinatakbo ng kanyang channel, lalo na yung napanood ko doon mga kamay, yung sa miss niya, medyo maganda yung impact mga kamay ng views. So talagang maraming nag-aabang na makita o masilayan yung miss niya ni Kautoy sa kanyang channel. So yun, good luck kay Kautoy. Hopefully wala ka man sa Bukano, nandun sa Batangas. Hopefully maging okay yung takbo ng channel mo. So kumbaga malapit ka na ma-establish. Kumbaga para sa akin, malapit ka na dun ma-establish. Kumbaga kahit saan ka magpunta, gaganda yung takbo ng vlog mo. So yun. Next mga kamay, ito malapit din ito mga kamay. Sabi nga, lahat daw nag-stay dun sa may wagang 2 boys na nagkakaroon ng problema. Ito si Kabugoy, si Jermel Perez. At alam niyo naman po na talagang malapit tumamay si Kabugoy, dahil simula Batangas to Mindanao nagbiyahe via motor, di ba? So, napakahirap po ng mga kamay. Sobrang layo, tsaka napakadelikado mga kamay kasi syempre prone yan sa hazard when it comes sa pag nag-drive ka ng motor. So buti na lang mga kamay, nakarating naman si Kabugoy at naging maayos po yung paglalakbay niya sa paggamit ng motor. At the same time mga kamay, meron ako nakitang premiere, pero hindi na yata naka-include dito sa natin sa vlog, sa details. Meron ako nakitang premiere niya. Grabe, umabot po ng 3,000 plus. So grabing impact mga kamay ng ginawa yung content sa pagta-travel vlog simula Batangas to Mindanao. So yun, malupit mga kamay yung ganung premiere, parang Japper Sniper ang datingan. So yun, si Kabugoy mga kamay, meron siyang subscribers count na 94.2k. Nakapag-vlog na po siya ng 16 o 16. Dun sa 16 na yun, nakakuha siya ng 351,800 views. Pag kinuha natin yung conversion niyan sa estimated revenue sa dollars, that's around $879.50. Sa Philippine peso naman, that's around 50,034.76
pesos mga kamay. Alam niyo naman si Kabugis na nagkano tumitigil-tigil sa pag-vlog, pero sa akin kasi mga kamay, sa malaking impact yung pag once na hindi ka nagbo-vlog na naapektuhan ng channel. Pero sa kanila parang baliwala lang mga kamay, parang stop sila pag once na nag-vlog sila na naisipan na mag-vlog, talagang nandun ang suporta, hindi talaga nawawala mga kamay. Lalong-lalo na hindi pa tapos ang buwan, halos ganito na kinikita ni Kabugoy. Sabihin natin hati yung nakuha ko na details September, October. So pag hinati mo to, pumapatak siya ng 25k. So not bad mga kamay. So ang ganda ng ng revenue ni Kabugoy sa kanyang channel. So yun, dadako na tayo sa pangatlo. So ito mga may isa ito sa may nagkaroon ng problema. So nabanggit naman sa vlog ni Kuya Dang TV, slightly naayos nila yung personal na relationship nila ni Pangit. Pero nakita ko naman na okay na sila, nagsasama na sila ngayon sa bahay. So ito naman mga Miss Kuya Dang, di ba, nagtumigil din to ng alos isang buwan sa pag-vlog. Tapos pagbalik sa pag-vlog, talagang may impact mga, may lakas ng views. So kumbaga kailangan talaga mag-upload nila para magkaroon sila ng maayos revenue. Yun lang naman mga kami ang nila nagiging parang nag-hold back sa kanila. Pag hindi sila nag-vlog, wala din revenue mga kami kasi wala makapanood ng mga viewers. So si Kuya Dang mga may meron siyang 64.8k na subscribers count at nakapag-vlog na po siya ng 8. Doon sa 8 na yun, nakakuha siya ng 238,000 na views. Grabe mga may, di ba? Lakas. So estimated revenue niya doon is pumapalo na po ng $595, which is sa Philippine peso, that's around 33,849.55 pesos. So sana all, mapapasana all ka mga may, kasi kami bilang small YouTuber, mahirap na ma-achieve po namin yan, lalo na when it comes sa vlogging. Talagang sila may impact talaga mga kamay, kaya kumbaga very blessed sila mga kamay kasi nandun yung support talaga ng viewers nila na papanoorin yung vlog nila sa kada labas ng vlog nila mga kamay. So kumbaga sa kanila, kumbaga ako as advice, talagang ituloy-tuloy lang nila pag-vlog kasi nandiyan mga kamay, malakas po talaga sila. So hindi natin kakaila dyan na talagang may may solid na supporter at ang lakas ng impact nila sa vlogging. So yun mga may, ito yung pinakalas kasi pang-apat na, itong talaga pinakamalupit na naging dilove yung career sa pag-YouTube. So despite ng sabi nga ng dilubyo, talagang hindi siya tumigil mga may, si Franstar Channel. So sa mga hindi nakakaalam, 3 months po hindi nakapag-vlog si Franstar at ilang beses na pong sinubok ng panahon yung channel ni Franstar na nung una pa mga may, nung nag-start pa lang sa Bukana, talagang nagkaroon na ng problema, hindi niya po nakuha yung sahod niya, kumbaga nawalan na nga siya ng pag-asa. Pero syempre na troubleshoot hanggang sa nakasahod po. Tapos pagkatapos po nun is nagkaroon ulit ng problema, na troubleshoot ulit at ito nagkaroon ulit ng pangatlong problema, na troubleshoot ulit. Tapos itong pinaka latest yung nagkaroon siya ng problema, which is si Japper, si Pangit ang naka-resolve. At yun nga, bumalik po ang channel niya kasi na-demonetize po si Franstar. At nung pagbalik niya, supposedly dapat nandun siya kina Japper, kaso lang dumaan muna sa Bicol kasi in-invite siya ni Kuya Noli. At yun, boom, bigla lang instant from ilalim, biglang nag-erupt yung yung career ni Franstar dahil sa pag-vlog nila kay Mura. So yung pumamay, ang ganda ng kumbaga sa akin, may kukalipay mo si Franstar mamay sa isa sa mga parang istorya ng ma-inspire ka talaga mamay kasi hindi siya tumigil. Syempre sa emotions mamay, si Franstar syempre dumadating sa punto na talagang naapektuhan din. At syempre nagano siya habang wala siyang vlog, ibang pinagkabalan niya para kumita nga siya mga kamay. So yun, hanggang sa yun nga, makasurvive. So anyways mga kamay, si Franstar meron siyang subscribers count na 140k, nakapag-vlog na po siya ng 23. So to mga kamay, I think nakuha ko yung September, yung pagdating niya sa Bicol hanggang sa yun nga, sa Batangas sa Bicol, sa pagta-travel niya mga kamay. At
nakakuha siyang ng 380,400 views dun sa 23 na vlogs. Yung estimated revenue niya, mga may, pumapalo na po ng $951, which is sa Philippine peso, that's around 54,102.39. Kung halfway po nakuha ko, so nag-average din po si Friendster ng 27,000 per month. So kumbaga sa unang pagbabalik niya, so malakas agad ang impact, at hindi pa po tapos yan kasi ano pa lang ngayon, October 12. So malayo po pong tatahakin, at marami pang episode kayong mapapanood kay Friendster sa project na ginagawa nila kay Mura. So yun ang inaabangan ng lahat. At syempre once na umokay na at matapos ng project, at I think may baka lumipat na po yun sa Bukana. Puntahan na po or bisitahin na po ni Friendster si Japper, mga may, kasi doon naman talaga anong punta niya eh. At nagano muna, kumbaga sabi nga nag-stop over muna sa Bicol kay Kuya Noli Vlog. So sila muna yung tatandem ngayon, kasi si Kuya Noli, mga may, talagang sa akin well established na, mga may. So isa siya sa kasama siya, di ba, sa dinidiscuss natin na top 4 sa dito sa Sir family. So si Japper, si Romsel, si Kapanalig, si Louie, at si Kuya Noli, yan talagang super duper na established yung channel, mga may, dito sa ating family, mga may. So anyways, just a snapshot, mga may. Ito yung natin opisina. Dito akong tatrabaho, sa mga hindi nakakalam. Dito tayo tatrabaho sa personal collection. So isa yan sa mga natin binibentang products. So pwede kayong mag-avail nyan, at pwede kayong magparehistro para makapag-avail kayo ng mga discounts dito sa mga products na to. So promos and discounts, mga may, pag once na pa-member kayo or maging dealer kayo dito, mga may. So that's it. At laging paalaan ni Bidox, mga may, na don't skip ads sa ating ginagawang vlogs, pati na rin sa mga content creators na sinusuportan nyo po, mga may, kasi lahat naman kami ng monetized channel is yun pong hangarin na huwag kayong mag-skip ng ads sa mga vlogs. So yun po, mga may. At syempre may self-challenge po tayo, hindi po yun natitigil. Tuloy-tuloy, mga may, kumbaga pinagsasabay natin na magtrabaho tayo sa isang company tapos mag-vlog, may. So kumbaga may may additional source of income. Hopefully masuportan niyo po ako all the way. So sa self-challenge natin, tuloy-tuloy po yan. Ngayon $400, kasi last month hindi tayo nakagraduate ng $400, pero nakagraduate tayo ng $100. So ngayon i-rate po natin, at so kumbaga kailangan natin ng suporta ng mga viewers, mga may. So yun po, don't skip ads, and see you sa next vlog po natin, mga kasamay.